Dear Pantasya Stories. Ako nga pala si Peter. Peter Parquero, 18 years old at kasulukuyang nag-aaral bilang first year college sa isang university sa Manila na itago na lang natin sa alias na Manila Technical University. Bata pa lang ako nung maghiwalay ang aking magulang, siguro mga 2 years old, more or less. Ang dahilan, siguro, relationship got soured, third party o kung ano man. Wala naman na din akong pakialam doon, alam nyo na, past is past. Sa ngayon, may kanya-kanya na ding pamilya ang mga magulang ko, pero kahit kailan naman hindi nila ko pinabayaan. Well, I cannot vouch for mom, pero inalagaan ako nila dad at ng pamilya nito. Basta, nung napunta ako sa pamilya ng tatay ko, bigla na lang naglaho si mom at nangyari yon nung 4 years old ako. At nung 9 years old ako, nabalitaan na lang namin na nag-asawa na si mom, quits lang din naman kasi ganun din si dad, na pangasawa nito si Tita May. Si Tita May ay mayroon ding anak sa pagkadalaga, si Kayla, kasing idaran ko, months lang ang pagitan pero mas matanda ako. Match made in heaven niya kung maituturing ang kasal ng mga magulang namin, dahil halos pareho ang sinapit ng mga previous relationships nila. Sa kasalukuyan nga mag-isa kong nakatira sa isang kondo na binigay ni Dad. Halos 3 buwan na ang nakaraan, nang mag-migrate sila Dad at Tita May sa States. Kasama nila si Kayla at ang nakababata kong kapatid na si Jonathan, Tantan for short. Ang bunga ng pagmamahalan nila Dad at Tita May. Habang nag-aalmusal ako sa isang lugawan malapit sa kondo ko ay nagring ang smartphone ko, video call galing kay Dad. Sa isip ko anong trip nito ni Dad gabi pa sa States, dahil umaga pa dito sa Pinas. Pag-accept ko, Peter, Dad. Morning, Dad, good morning din. Peter, anak, I have bad news. Si Tito Tony mo, asawa ng kapatid ko, pumanaw na. Peter, ha? Kailan po? Paano? Kumusta po si Tita Paula? Dad, kahapon, anak, inatake sa puso ang tito mo. Ang tita mo naman, maayos naman ang kalagayan pero alam mo na, nagluluksa. At yun nga ang dahilan kung bakit. Hindi ko na pinatapos si Dad ng sasabihin dahil alam ko na. Peter, sige Dad, magpapaalam po ako sa school ngayong araw. Tutal naman tapos na po mga exams and clearances ko. Tapos punta po ako ng Nueva Ecija, bukas na bukas din. Dad, salamat anak, maasahan ka talaga. Pagkatapos ko mag-almusal ay dumiretso na ako sa school at ginawa ang mga sinabi ko kay Dad. Naging madali naman ang pagpapaalam ko sa school dahil tapos ko na din naman ang clearances ko at isa pa, 1 linggo na lang, summer vacation na. Kinabukasan, maaga akong umalis dahil malayo-layo pa ang aking biyahe. Pagkasakay ko ng bus, tumawag agad ako kay Tita Paula para ipaalam na on the way na ako. Hello! Hello po tita, on the way na po ako dyan, condolence po tita. Sige, ipasusundo kita sa babaan ng bus. Salamat anak at pupuntahan mo ako rito, kailangan ko talaga ng karamay. Dama ko ang lungkot sa mga boses ni tita. Tita, syempre naman po, hindi pwedeng wala ako dyan. Ako po muna mag-aalaga sa inyo, kayo po kaya ang favorite tita ko. Sagot ko kay tita, gusto ko na kahit papaano ay maiparamdam ko sa kanya na di siya nag-isa. Hasus binula mo pa ako ako lang ang nag-isang tita mo, ahaha. Sige na iho, at may mga inaasikaso pa ako rito sa lamay. Ingat ka sa biyahe. Opo po tita, kayo rin. Si Tita Paula ang nakakatanda at ang nag-iisang kapatid ni Dad. Sa pagkakatanda ko, ay kasalukuyang 46 ang edad nito. Hindi na nagkaanak sila Tito Tony at Tita Paula. Siguro may problema ang isa sa kanila, wala naman din akong balak usisain nito, dahil sensitive issue yon. Nakakapanghinayang dahil sa haba ng pagsasama ng dalawa, ay hindi sila nabiyaya ng supling. Naging malapit ako sa kanilang mag-asawa dahil sila ay ang tumayong magulang ko nung mga panahong magulo pa ang setup ni Dad at ng mom ko dito sa Manila. Nung ikinasal si Dad at Tita May, ay bumalik na sila Tita Paula sa Nueva Ecija dahil nga may mag-aalaga na sa akin. Ngunit tuwing summer break ay doon ako sa kanila nagbabakasyon. Pagdating ko sa babaan ng bus, ay tinangka kong tumawag kay tita dahil hindi niya nabanggit kung sino ang susundo sa akin. Akmang tatawag na ako sa kanya nang may tumawag sa pangalan ko. Peter. Pamilyar ang boses at nang nilingon ko ito, si Tita Paula. Mabilis siyang naglakad papunta sa aking kinaroroonan, niyakap ako at pinupog ako na halik sa pisngi. Tita naman, hindi na ako bata. Anong hindi ka na bata? Ikaw pa rin ang baby namin ng tito mo no. Sabi niyo tita ipapasundo niyo ako. Bukod sa miss na miss ka ng tita mo, gusto ko munang makalayo sa lamay ng tito mo, kahit sandali lang. Saka ando naman ang mga kamag-anak niya para magbantay. Hindi ako nakauwi ng Nueva Ecija last year dahil masyado akong nabusi sa pag-asikaso para sa college school at entrance exams. Kung alam ko lang na mangyayari ito kay Tito, pinilit ko sanang makapunta dito last summer. Kumain muna kami sa isang fast food restaurant upang makapag-catch up sa mga buhay-buhay namin. Bakit nga pala hindi ka sumama sa migration kila dad mo sa States? Sayang naman po kasi, nakastart na po ako ng college dito sa Pinas. Kung sumama po ako kakailanganin ko po mag-drop. Also, hindi ko na po kayo mapupuntahan. Hasus, yun ba talaga?
Baka gusto mo lang makalayo sa madrasta mo. Naku tita, hindi po, mabait naman po si Tita May. Ok po kaming lahat. Hindi lang talaga kami ganun ka-close. Noon pa man ay ayaw na talaga ni Tita Paula kay Tita May. Siguro ang tingin niya ay lagi itong nagmamagaling sa mga bagay-bagay. Let's just say, may ugali siya. Dahil na rin siguro sa pagkakalayo ko sa kila Tita Paula. Remember hindi sila nagkaanak ni Tito Tony kaya ako ang naging anakang kanila. Iniisip niyang si Tita May ang nagsulsol kay Dad na ilumayo ako sa kanila. Nga pala, may girlfriend ka na ba, Peter? Naku wala pa po. Ano? Sa gwapo mong yan wala ka pa ring girlfriend. Ikaw ba iho nakakita na ng hiwa ng babae? Ahahaha, napalingon ako sa paligid at tiniyak na walang nakarinig sa sinabi ni Tita. Mabuti na lang at wala masyadong tao. Oo naman po Tita, marami namang paraan hehehe. Pero alam nyo na Tita, study first. Sa bagay, tama yan, mag-aral muna at nang makagraduate ka. Huwag ka munang tumikim ng kung sino-sino babae dyan. Hehe, awkward lang. Masasabi kong maganda si Tita, sure ako na nung kabataan niya ay pinipilahan ito ng mga manliligaw. 46 years old na si Tita ngayon pero maputi at makinis pa rin ang balat nito. Hangang balikat ang buhok nito na may mga kaunting hibla ng mga puting buhok na akalain mong highlights. May pagkatsobi si Tita, dala na rin siguro ng edad nito, at malaki ang hinaharap. Kitang-kita na maalaga ito sa kanyang pangangatawan dahil hindi lawlaw ang mga ito. Kung ikukumpara naman ang height ko na 5'7" sa height ni Tita, siguro mga 5'2" ito, sakto lang. Holy shit! Wait! Bakit parang iba tingin ko kay Tita? Mali, very wrong. Nagpatuloy ang kwentuhan namin Tita. Nalaman kong hindi pala unang pagkakataon na inatake sa puso si Tito Tony, lumalabas na pangalawang beses na ito. Ipinaliwanag ni Tita na nung unang beses na magka-heart attack si Tito, at dinala sa hospital ay last year pa. At sinabihan si Tita ng mga doktor na pag naulit muli ito ay maliit na ang tsansang makaligtas si Tita. Dinagdag pa ni Tita na mula nang sinabi sa kanya iyon ng mga doktor, ay inihanda na niya ang kanyang sarili sa sapitin ni Tito. Dahil nasa kabilang side ng table si Tita, katapat ko. Tumayo ako at lumapit sa kanya, para sana yakapin siya. Pero naunahan niya ako. Bago pa man ako makayuko, ay yumakap na ito sa biwang ko, nakatayo ako at siya na may nakwapo. Ramdam ko ang lungkot at pagkamis ni Tita kay Tito Tony habang nagkukwento siya kanina. Kaya naman hinawakan at hinimas-himas ko buhok niya na para bang pinapatahan. Narealize ko na ang awkward ng posisyon namin, dagdag pa ang paghimas-himas ko sa ulo ni Tita, mabuti na lang at walang nang tao sa restaurant. Naramdaman ko na unti-unti nang nabubuhay ang alaga sa loob ng pants ko, dahil na rin siguro sa pagkakadiin ng baba ni Tita sa pinakakatawan ng hinaharap ko. Naisip ko na bago pa man tuluyang tumigas ang alaga ko, kailangan ko nang makabitaw sa pagkakayakap niya. Nang akmang bibitaw na ako kay Tita ay mas malalong humigpit ang yakap nito, at tuluyan nang ang tumigas at namukol ang hinaharap ko. Biglang lumuwag ang pagkakayakap ni Tita sa akin, at bahagyang umangat ang ulo. Tumingin ito sa nakabukol sa pantalon ko, tapos tumingala sa akin na medyo nakakunot ang noo. Tita sorry po, hindi ito sumagot ng saglit sabay tawa. Naku Peter! Binata ka na nga talaga. Sorry nakalimutan ko. Hahaha. Tita naman, sorry. Narealize ko lang na binata ka na. Nung nakita ko kung gano'n nakalaki ang alaga sa pantalon mo. Hahaha. Tuloy na kantyaw nito sa akin. Hay naku iho, ayos lang yan, normal lang yan sa edad mo na mauhaw. Parang sa aming mga babae naman, mga edad 40 pataas ang. Natigilan si Tita sa kanyang sinasabi, siguro na-realize na medyo mali na ang tema ng sinasabi niya. Wait, teka, since 46 na si Tita, sinasabi ba niyang uhaw din siya? Anyways iho, ako dapat ang mag-sorry, malaki ka na at dapat anticipated ko na yon. Okay lang po Tita, wala naman sa akin yon, saka ginagalang ko kayo. Umiti si Tita sa akin. Siguraduhin mo lang, naku ka baka kagatin ko yung alaga mo. Sige ka, hahaha, Tita talaga eh. Seer po muna ko, Peter. Baka anong gawin mo sa Sierra? Ahaha, Tita naman, puro kalokohan eh. Inabot din ng 2 oras ang pagkain at kwentuhan namin sa fast food, tawanan at kung ano-anong kalokohan ang napag-usapan namin hanggang napagpasyahan na naming umalis na. Sumakay kami sa isang Jeep Wrangler. Ito ang paborito at alagang-alagang sasakyan ni Tito. Naalala ko tuloy yung mga panahong buhay pa siya. Si Tito din ang nagturo sa aking mag-drive. Kayo po magdadrive Tita. Gusto mo bang mag-drive? Ako na lang muna iho, sa susunod ka na lang. Nakuha ko naman agad ang ibig niyang sabihin, kaya din ako namilit. Malamang ay inaalala din ni Tita ang memories nila ni Tito sa sasakyan. Pagsakay ng kotse ay agad nag-seatbelt si Tita. Nakita ko kung papaano dumiin ang strap sa gitna ng dalawang bundok niya. Shit, sa laki ng bundok ni Tita Paula parang puputok na ito. Nung bumibiyahe na kami ay hindi ko maiwasang mapatingin sa kanyang hinahanarap.
lalo na kapag may nadadaanang humps o mga lubak sa daan. Napakaganda ng pagtalbog ng papaya niya na parang water balloons. Napansin at ani tita na tinitignan ko siya, kaya nag-focus na lang ako sa daan. Nung malapit na kami sa bahay ni tita ay napansin kong nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kaninang relax at patawa-tawang mukha nito ay napalitan ng lungkot. Nakarating na kami sa bahay ni tita kung saan nakaburol si tito. Pagbaba namin ay sinalubong kami ng isang pamilyar na babae, si Manang Joy. Nagmano ako dito at sinamahan kaming pumasok sa loob. Si Tito Tony ay nagmamay-ari ng malawak na palayan at isang livestock farm dito sa Nueva Ecija, at si Manang Joy ang katiwala at tagamahala nito. Kauti lang ang alam ko kay Manang Joy, kung hindi ako nagkakamali 54 years old na ito, at matandang dalaga. Naalala ko din na pinsan ito nila dad, so technically dalawa, and di tita ko siya. Dumiretso kami sa sala ng bahay na kung saan naroroon ang kabaong ni Tito. Sumilip ako rito at nagdasal. Sinariwa ko ang mga magagandang alaala ko kasama si Tito. Matapos yon, ay ipinakilala naman ako ni tita sa mga kaibigang nilang mag-asawa at sa mga kamag-anak ni Tito. Dumaan ang isang linggo at tuluyan nang nailibing si Tito Tony, rest in power Tito. Ngayon ay hinanap ko si tita sa bahay para itanong kung meron ba akong maitutulong at para na din makipagkwentuhan. Nakita ko si tita sa kusina at pinuntahan ko ito. Tita, need any help? Naku, wag na at maupo ka na lang dyan sa lamesa. Malapit na din itong maluto. Nagluluto ng sinigang na baboy, paboritong ulam ni Tito. Alam kong nangungulila ito kaya naisipan kong yakapin ito mula sa likod. Nung akmang bibitaw na ako, dahil tinatablan na naman ako ng pag-dirty talk ni tita. At isa pa, nakadikit din si Manoy ko sa likod niya. Para hindi malungkot ang tita mo, iho, kailangan ko sobrang higpit na yakap. Ikinuwento ni tita ang nangyari noong nakaraang taon. Nahuli pala ni tita, si Tito Tony na may kabit siya sa isa sa mga stay-in kasambahay nila. Iyon daw ang pinakamatindi nilang away sa haba ng kanilang pagsasama. At dahil nga sa away nila, ay inatake sa puso si Tito. Pinalayas ni tita lahat ng kasambahay nila at kumuha na lamang ng weekly cleaners service. Alam mo iho, vulgar lang ako magsalita, pero kahit kailan hindi ko pinagtaksilan ang tito mo. Napatawad niyo na po ba si Tito? Ngumiti si tita at nagsabing, oo naman, at sana din maging mapayapa na siya kung saan man siya naroon. Wala na po ba kayong balak na mag-asawa? Matanda na ako iho, hindi na siguro. Edad lang po yun tita. Maganda naman po kayo, makinis at sexy pa. Napakabulero mong bata kahahaha. Sa wakas ay napangiti at napatawa kong muli si tita. Nagulat ako sa sumunod na nasabi niya, ikaw ha, wag mo kong binobola ng ganyan iho, baka may gawin ako sayo. Nagkatinginan kami ni tita. Mukhang nabigla din siya sa nasabi niya. Lumipas ang 2 linggo, na kami lang lagi ni tita ang magkasama. Mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Kung noon ay close lang kami, ngayon ay close na close, super close, na parang naging magtropa ang samahan. Wala na si Tito Tony para pagbawal siya sa kanyang pagdi-dirty talk. Kaya sa loob ng 2 linggo, maski ako ay naging komportable na ding gawin ito. Naging biruan na lang namin ni tita ang pagdi-dirty talk sa isa't isa. Sa tuwing mag-uusap kami ay halos lahat ng pangungusap ay may halong kalokohan. Dumating ang araw na nahuhuli ko si tita na sumisilip sa banyo habang ako ay naliligo. Pero deadma ko na lang ito. Baka kapag sinabi ko sa kanya, baka mag-iba na pakikisama niya sa akin. Umaga ng Miyerkules ay nagising ako sa amoy ng niluluto ni tita sa kusina. Good morning tita, mukhang masarap yan ah. Siyempre naman, boy tigas, tortang talong para mas lumaki pa yang alaga mo. 1 linggo na ang nakakaraan ng umpisahan akong tawagin ni tita na boy tigas. Kinausap na naman din ako ni tita na kapag wala lang ibang nakakarinig, ay dun niya lang ako pwede tawaging boy tigas. Kaya niya ako binigyan ng ganoong pet name ay dahil sa tuwing nagluluto siya, ay yumayakap ako sa likod niya at ikinikiskis ang matigas kong alaga. Nakasalukuyan kong ginagawa ngayon. Naku, ayan na naman ang habit mo boy tigas, di ba? Sabi niyo para di na kayo maging malungkot kailangan niyo ng yakap. Oo nga, pero yung yakap mo kasi may kasamang bundol sa likuran ko lagi eh. Bumitaw na ako sa pagkakayakap kay tita para pumunta sana sa kwarto at kumuha ng tuwalya para maligo. O, saan ka pupunta? Kukuha lang po ng towel then maliligo. Sus ako lang ang iisipin mo habang naliligo ka. Hahaha, mamaya ka na maglaro sa banyo at kumain ka na muna, luto na ito. Pang-aasar nito sa akin. Ah ganun ha, sabi ko sa sarili ko. Opo, kailangan ko na po talaga magpalabas tita, baka sa loob niyo pa pumutok-tok. Kumunot ang noo ni tita at kinurot ako sa tagiliran. Sa isip ko iyan, taste your own medicine. Sige na, maligo ka na nga dun at baka pumayag pa ako sa gusto mo. Makakaganti din ako sa iyong bata ka. At para lalong maasar si tita, nag-make face pa ako sa kanya bago umalis. Naligo ako at iniwan ko na medyo bukas ang pinto ng sink. At ayun nakita ko na naman si tita na nakasilip sa maliit na siwang. Hindi ko to pinansin, pero alam ko na nag-enjoy siya. Bandang 2:00 ng hapon ay inutusan ako ni tita na tulungan siyang maglaba. Ang ipinagtataka ko, bakit siya maglalaba?
Yung mga weekly cleaners ang gumagawa nito. Ipinapaset up ni tita ang mga palanggana at gamit panlabas sa likod bahay, sa may poso. Ngayon ay mas lalo akong naguguluhan, dahil meron naman siyang washing machine sa loob ng bahay. Hindi ko na napigilan at nagtanong, "Tita, maglalaba tayo sa labas?" Di ba may washing machine naman po sa loob ng bahay? Pero nasira kasi, sige na bilisan mo na ang pag-set up sa may poso at masimulan na ang paglalaba hahaha. Biro nito sa akin. Sinunod ko na lang ang utos ni tita. Sinubukan ko ding i-check ang washing machine, pero sa di ko malamang rason ay tila pinipigalan at pinagbabawalan niya ako. Simulan kong ipunin ang lahat ng labahin, at sa bilang ko ay 8 pirasong damit lang ito, at ang 3 pa rito ay underwear. Nagtungo na ako sa may poso at pinuno ko na ng tubig ang palanggana. Ginamit ko ang mga detergent at inayos ko ng lahat ng kailangan para pagdating ay tita, ay kukusutin na lamang ang mga damit. Malawak ang likod bahay nila tita, at overlooking ito sa palayan. May maliit ding kubo dito na kung saan pwede magpahinga. Kasya siguro ang 8 tao papag nito. Minsan dito kami kumakain at nagsisiesta. Maya-maya pa ay lumabas na si tita sa bahay at papalapit kinaroroonan ko. Ngayon ko lang ito nakitang nakasuot ng manipis duster, na plain light green. Sa tuwing humahangin ay humahapit sa katawan ni tita ang tela ng suot nito, na nagpapakita ng bawat kurba ng katawan niya. Pagdating ni tita sa may poso, agad kong napansin ang mga nakabakat na pasas nito, at sa tuwing gumagalaw si tita ay siya namang pag-alog ng naglalakihan niyang mga kabundukan. Nakita ni titang tumitingin-tingin ako sa mga papaya niya, napangiti ito at nagsabing, "Hoy, Peter! Gusto mo bang ihampas ko to sa mukha mo? O maglalaban na tayo?" Hahaha, kantsaw nito. Inilagay ko na sa malaking palanggana na may tubig at sabon ang 8 pirasong damit. Naupo na din ako sa maliit na upuan habang itinutulak palubog ang mga damit sa palanggana. Napapagitnaan ng palanggana ang mga upuan namin ni tita. Itinaas niya ng bahagya ang duster at saka naupo. "Tita, ayan basa na lahat ng mga damit." Nalaki ang mga mata ko sa nakikita ko. Naka-squat sitting position ito, mukhang sinasadya niya na pakita ito. Narealize ko na ito pala ang ibig sabihin ni tita kanina na makakaganti din siya. Gusto niya kong takamin sa ipinapakita niya. Dahil naka-squat din ako sa harap ni tita, ay malamang sa malamang ay nakikita niya rin na may nagkakamping sa boxer ko. Para kong nabuhusan ng malamig na tubig nang magsalita si tita. "Hoy Peter, mag-focus ka nga sa paglalaba." "Hays, tita, masyadong konti itong nilalabhan natin, eto dadagdagan ko." Napansin ko ding may likido na tumulo kay tita. Medyo yumuko si tita, tinukod ang isang kamay sa labahan at iniabot ang kamay nito palapit sa mukha ko. Hinawakan ko ang kamay niya at inamoy ko ang kanyang mga daliri na basa sa katas. Naamoy ko ang sariwang aroma ni tita, nakakapang-akit ang amoy nito na ititinulak akong kainin ito. Nawala na ako sa sarili, isinubo at sinipsip ko ang mga daliri ni tita. Malinamnam ito, maalat-alat na may konting asim. Matapos kong masimot ito ay binawi na ni tita mga kamay niya. "Okay, tapos na tayo maglaba." Tama nga ang hinala ko, may maipagmamalaki ka Peter. Lumipas ang araw. Dahil nakuha na ako ni tita, sinabi niya na darating na ang kanyang anak sa bahay. Si Ezra ang nag-isang anak niya, at may pinagmanahan. Magkamukha sila ni Tita Paula. Pero syempre mas maganda at may hubong ang katawan nito dahil bata pa nga. 19 years old lang si Ezra. "Tita, mas maganda ka pa sa anak mo," pabiro ko na may pang-inis. Dumating ang araw na magpapahinga na ako sa room ko dahil pagod ako sa school. Peter! Kakain na tayo ng dinner, labas ka na dyan, ang sambit ni tita. Dali-dali akong tumayo para lumabas ng kwarto. Si Ezra naman ay lumabas na din. "Hi kuya," tawag niya sa akin. "Same school pala tayo. Sabay ka na lang sa akin bukas para isang car na lang tayo," ang sambit niya. "Okay sige," ang sabi ko, "ako na lang ang driver mo." "Thank Kuya Peter." "Tita, mukhang masarap ang luto mo," sabay kindat ko. Masarap talaga yan kasi paborito yan ni Ezra. Nagluto si tita ng adobong atay ng manok. Talagang mapapadami ang kanin ko nito. Bandang 10:00, nakaramdam na kami ng antok kaya pinatulog na kami ni tita. Pagpasok ko sa room ko, nagpalit ako ng damit bago ako matulog, nag-ayos ako ng room ko. Nilipat ng pwesto ang kama at kabinet, naglinis. Pagkatapos, pinatay ko ang ilaw at humiga na sa bed nang mapansin kong may munting liwanag na nanggagaling sa wall ng room, kung saan nakalagay kanina ang kabinet. Out of curiosity, tumayo ako at tiningnan kung ano yun. May butas pala sa dingding. Sumilip ako at laking gulat, at tuwa na rin nang makitang kwarto ni Ezra sa kabila. Nakita ko si Ezra na nakaupo sa kama niya, abala sa pagte-text. Paano kaya nagkabutas dito? Sumisilip kaya sila ni Tito? Ang ganda na rin ni Ezra, mas napansin ko pa ngayon. Nakaupo siya sa ibabaw ng bed, naka-short na puti at sandong dilaw. Ang puti din ng skin niya, lalo na sa legs na bihira at ang maarawan.
Maya-maya, may pilit siyang inaabot sa likod niya. Nag-alis pala ng panloob. Parang may nakikita ako ngunit di ako sure. Maliit pa. Kinabukasan, nagising ako sa mga katok sa pinto ko. Si tita, ginigising ako. Di niya alam, napuyat ako dahil lagi kong chine-check ang butas. Baka kasi nagbukas ulit ng ilaw sila Ezra. Pero hindi na talaga. Ayoko pa sanang gumising pero nakakahiya naman. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Peter, gising na. Mag-almusal ka na. A-attend ako sa binyagan ng kumare ko. May pupuntahan naman si Ezra. Ikaw muna ang bahala sa bahay. Nasa ref ang ulam mo mamayang tanghali, iinit mo lang. Sabi ni tita. Sige po, tita, ako na po ang bahala dito. Sagot ko sabay labas ng room. After ng binyag ay umuwi na si Tita Paula. Peter, mamaya pa ang uwi ni Ezra. Baka gusto mo maglambing. Tumawa na lang ako at ang sabi ko, ay busy pa ako tita, kasi madami pa akong assignment. Napakunot noo si tita at sabing malungkot ako, at kailangan ko ng yakap ang sabi niya. Hindi ako makatanggi kasi parang hinahanap ko na din talaga. Natapos kami, at saktong may nagbukas ng gate. Nakaraos naman at dali-dali akong pumasok ng room. Upang magpalit ng damit dahilan na din na sobrang pawis. Biglang may naaninag na naman akong ilaw. Tinignan ko ang butas at nakita ko si Ezra, nagpapahinga at busy sa pagpo-phone. Humiga ulit ako upang magpahinga. Mga ilang minuto lang may narinig akong weird sa kabilang room. Sinilip ko ang butas at nabigla ako sa nakita. Nahuli ko si Ezra nagpapaligaya. Grabe like mother talaga. Kinabukasan dahilan na din na may pasok na sa school ako na ang nag-drive papuntang school kasama ang anak ni tita. Hoy Peter, ingatan mo anak ko ah. Ang sabi ni Tita Paula. Yes tita, ang sabi ko. Alam mo naman tita na magaling ako mag-drive sabay kindat sa kanya. Siguraduhin mo lang sabi ni tita. Sabay tawa. Lumipas ang mga araw. Inutusan ako ni tita, Peter, punta ka nga sa shop nila Nilo. Alam mo ba yun? Tanong sa akin ni tita. Tumango ako. Kunin mo yung pinagawa kong radio ng kotse. Bantayan mo habang ginagawa. Iniwan ko dun ngayon, bago ako umuwi. Kain muna tayo Peter. Sabi ni Ezra, napatingin ako sa kanya. Nakasulyap din siya. Pareho kaming nakangiti. Pinuntahan ko ang iniutos ni tita pagkakain namin, ngunit pagdating ko sa shop, ay umalis daw si Mang Nilo, bibili daw ng piyesa. Napagpasyahan ko na lang umuwi ng bahay. Sa araw-araw namin na magkasama ni Ezra, ay hindi ko maitanggi na nahuhulog ang loob ko sa kanya. Dahil na din sa maasikaso siya at maalaga sa akin. Araw-araw ko din siya nakasama sa school, kaya no wonder akala ng mga kaklase ko ay iya ko siya. Umamin din si Ezra sa akin na same feelings kami sa isa't isa. Pero hindi to pwede malaman ni tita, kundi lagot ako. Naglaro kami ng badminton sa labas ni Ezra, at Tita Paula pagkatapos nagpahinga kami at gumawa si tita ng tuna sandwich, ginutom kaming pareho. Pagkatapos namin kumain ay nagpaalam si tita na pupunta siya sa room niya para magbabad sa hot water sa bathtub. Sabi ko samahan ko siya. Sabi niya bukas ay mag-check-in kami sa hotel na may hot tub sa room. Meron daw siyang mga free stay sa mga 5-star hotel dahil madalas siyang mag-business trip. Sabi ko paano si Ezra? Matanda na yun kaya na niya ang sarili niya. Okay sige tita, mag-pack up lang ako ng mga gamit para sa bakbakan bukas. Naisip ko na grabe na ang ginagawa namin ni tita. Pero nakokonsensya ako dahil mahal ko na din si Ezra. Umalis kami ni tita at nag-hotel. Halos maka-6 rounds kami. Ano boy tigas? Naubos ko na ata ang katas dyan. Sabay tawa ni tita. Grabe ka tita ang sambit ko. Ilang linggo na lang ay malapit na ako mag-graduate. Si Ezra naman ay busy din sa pag-aaral. Naiisipan ko na sumilip muli sa butas, ngunit wala akong makita. Nakakamiss din pala ang anak ni tita. Kuya Peter, samahan mo ko, le roommate. Hindi ko kasi malagay ang kurtina. Ngayon pala ay isa na ito sa plano ni Ezra. Kinausap niya ako, nagtatampo daw siya, kasi parang nawalan na ako ng time sa kanya. At kay puro Tita Paula na lang ako lagi nakafocus. Ang sabi ko naman ay madami kasi ginagawa si mommy mo kaya need ko siya tulungan. Nilock ni Ezra ang pinto at nagtaka ako bakit need niya i-lock. Pumunta siya sa kabinet na may kinukuha ang pagkabigla ko, ay kumuha siya ng trust. Kinabahan ako bakit ginawa yun ni Ezra. Tinulak niya ako at sabing wala naman daw makakaalam. Mayroon nangyari sa amin. Parang young version ng nanay niya. Pero mas masarap siya, kasi fresh na fresh. Natapos ang araw na yon, naglinis ng bahay si Tita Paula. Nilinis din niya ang room ni Ezra. Sinilip ni Tita ang bawat sulok ng room nito sa paglilinis, at may nakita itong nakasuksok sa tabi ng basurahan. Ano ba to? Bakit may supot dito? Ang sabi sa isip ni Tita Paula. Gamit din ito. Hindi kaya nag-uwi ng lalaki si Ezra, ang sabi niya. Ayaw naman isipin ni Tita na galing sa akin yung laman nun. Kasi alam naman nito na sa kanya lang ako. Hindi lang isang beses may nangyari sa amin ni Ezra. Halos araw-araw kapag wala ang nanay nito. Lumipas ang ilang buwan, nagtataka na talaga si tita. Kasi nabawasan ang lambing ko sa kanya, at halos kami na ni Ezra ang lagi magkasama at magkabiruan. Nakakita na naman ng supot si tita. Nagtataka na talaga siya, kasi wala naman siyang alam na boyfriend ng anak niya. Dumating ang isang araw, umalis si tita ng bahay, at nagkulong kami sa room ni Ezra,
Ang hindi namin alam ay nakabalik na pala si tita. May narinig si tita na ingay sa room ni Ezra, kaya kinutuban na ito. Pumasok si tita sa room ko at yun na nga sumilip siya sa butas. Alam pala ni tita na may butas doon. Na-shock si tita sa ginagawa namin ng anak niya. Halos hindi niya ito matake. Kaya lumabas na siya ng pinto. Umiiyak si tita. Nagstay siya sa sala na parang walang nangyari. Kinabukasan ay kinausap niya ako at sinabi ni tita na dahil graduate na ako pwede na akong umalis at humanap ng ibang matitirahan kasi parang tapos na obligasyon niya sa akin. Bakit tita ayaw mo na ba sa akin dito sa inyo? Ang sabi ni tita ay para matuto ako maging independent. Kinausap niya din ako regarding kay Ezra. May nangyayari ba sa inyo ng anak ko? Oh shit, alam na ata ni tita. Hindi ako kumibo. Alam ko na ang lahat, Peter. Kaya kung pwede humanap ka na ng ibang matutuluyan. Napalayas ako ni tita dahil sa ginawa ko. Pero wala na din naman akong magagawa kasi kasalanan ko lahat. Mag-ina ang natuhog ko. Pinsan at tita ko pa. Lumipas ang ilang buwan na balitaan ko na buntis ang anak ni tita at ako ang tatay ng dinadala ni Ezra. Nagsilbing aral din ito sa akin. Masarap pero masakit dahil nasira ko ang tiwala na binigay sa akin ni tita. At dito na magtatapos ang ating kwento.